Oy, kayong mga DDS, makinig kayo. Ipi-play ko sa inyo, paparinig ko sa inyo, medyo manipis lang ang boses, pahinaho talaga magsalita, malakas pa yung hangin. Nitong si Attorney Nicolas Holtman, yung pong legal counsel, yung chief legal counsel ni Duterte na siya mismo ang direktang nakikipag-ugnayan kay Duterte dun sa kulungan. Meron na pong panawagan si Duterte through lawyer. Kaya Duterte nanawagan na po sa DDS. Sandali lang po ha, paparinig ko sa inyo yan kung bakit. Yung panawagan ay para sa kanya, hindi para sa inyo. Pero para sa inyo na rin siguro ito. Kasi yung iba talaga, ilang beses ko na sinabi. Pinyumago nita, hindi naman ako nagkukulang dito. Ilang beses ko nang tinalakayan. Huwag niyong talakayin ang merito ng kaso. Huwag niyong i-discuss ang kaso ni Duterte sa labas ng korte. Kasi wala namang mangyayari dyan. Yung mga rally at anumang inyong protesta, wala na po yan. Hanggang dyan na lang yan. Hindi yan makakatulong kay Duterte, sa halip makakasama pa. Judicial process, yan ay dapat irespeto. Judicial process na po ang dapat irespeto. Huwag na huwag niyong talakayin ang merito ng kaso, huwag niyong banatan ang ICC judges, huwag niyong banatan ang proseso, huwag na niyong banatan ang kahit ano, kasi wala nang mangyayari dyan. Ang korte na po ang magde-decide. May ebidensya na tatalakayin, may defense counsel na ipagtatanggol si Duterte, at yan po ang mangyayari. Judicial process na. Okay? Kaya yung mga rally dyan sa Netherlands, kung saan-saan lugar, kung saan man kayo nandoon mga supporters, useless lahat yan. Yan ay pag-iingay lang. At pag inyong tinalakay pa, lalo na mga speaker, ng mga politiko at iba pa, na ang merito ng kaso, hindi yan makakatulong. Okay? Ina po yan. At yun naman pong, mamaya balikan natin yan, ipaparinig ko sa inyo yung statement po ng abogado, Ito naman kay Aimee, kaya sinabi kong pinahaya na siya, wala na pong darating kahit na sinong membro ng gabinete ni Pangulong Marcos. Mukhang pati yata mga pulis, hindi na rin pwede. Parang wala nang taga-gobyerno na makikipag-coordinate kay Aimee Marcos, yung kanyang Foreign Committee on Foreign Relations na magre-resume today. Kasi Huwebes ngayon dito sa Pilipinas. Pangalawang hearing. Kasi sabi ng Malacanang, enough na. Enough is enough. Hindi na kailangan ng mga cabinet secretary. Dahil meron ng conclusion si Aimee. Ang dating kasi, in aid of re-election. Yan ang aking pananaw dyan at opinion. In aid of re-election, ang hearing ni Aimee, na kapatid ni Pangulong Marcos. Hindi in aid of legislation. Kasi kanyang dinidiin ang gobyerno na mali ang pagkakahuli kay Duterte. Ang linaw-linaw na legal na ang lahat. Legal na. Wala na kayong magagawa dyan. Yung warrant of arrest legal, implementation ng warrant of arrest legal, pagkaka-aresto legal. Nagpasalamat na nga yung ICC sa paggawa sa tulong ng Philippine government. Dahil nga doon sa Republic Act 9851. Hindi naintindihan ng iba yan eh. Bahala kayo. Okay? Wala na hong issue. Ito lang si Aimee ang nag-iingay kasi galit ito sa kanyang kapatid. Mukhang lumalabas na po na meron siyang sama ng loob. Meron silang personal na away yata sa mga Marcos. Ito si Aimee parang malayo sa mga totoong Marcos, kaya ho ganyan ang sitwasyon. So dahil makulit si Aimee, na ang dating in aid of re-election, hindi in aid of legislation, kaya ayon, nag-order na ang Malacanang, wala nang dadalo. Ang cabinet secretary, malamang lahat ng government official, hindi na dadalo. Lalangawin ang hearing mamaya ni Aimee dahil walang taga-gobyernong magpapakita dyan. Kasi nga, kitang-kita naman na siya ay pro-Duterte. Kitang-kita naman niya na kanya sinisiraan ng gobyerno kahit na mayroong batas na ginamit sa paghuli, Republic Act 9851. Hinahanap ni Aimee ay mastermind na kung sino nagpahuli kay Digong. Pero yung mastermind kung sinong nagtokhang sa 30,000 buhay na Pilipino, hindi niya hinahanap. Di ba napaka one-sided yan? At kapag po tinanong kung sino ang mastermind dito po sa tokhang, naku, alam natin na ngayon senador na. Yung gumawa po ng Oplan Tokhang na yan sa Davao at kapartner niya dyan ang ating vice presidente ngayon. At tapos, nung naging presidente si Digong, naku po, in-apply nila sa buong Pilipinas. Kaya ngayon po, etong sinasabi ko senador ngayon na si Bato de la Rosa, naku, gigil na gigil po dito sa mga humuli kaya Digong dahil nga po posibleng siya din po ay mahuli at susunod na nadadamputin na po ng Interpol.
Eto po, alam nyo, si Bato de la Rosa, halatang-halata naman talaga na may kasalanan, guilty, at ito'y nagmamatapang na lang. Pero kapag dumating po siguro at makumpirma niya na meron po talagang ICC warrant of arrest na siya po ay huhulihin na, at sigurado ko na ito po ay hindi susuko at talagang magtatago. Ngayon, sinoplak siya ng ating Yusek Claire Castro. Panoorin po ninyo. Good morning po, Yusek. Ma'am, nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding sa arrest ni former President Duterte, and dumalo po si Senator Bato de la Rosa doon, and sa sinabi niya po ay parang nagrereklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official, at ito raw po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigation. Or reaction po. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. But do you believe, or hindi po ba tayo naniniwala sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po, ma'am, kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacanang? Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na desisyon na ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan. Follow-up question from Maricel Halili. Hi ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato, and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Teka, Senator Bato, nung ikay pinapatawag ng Quadcom o ikay iniimbitahan, diba ayaw mong pumunta? Kuda ka ng kuda, tago ka ng tago sa saya ng Senate President. Diba? Ayaw mong umattend, ayaw mong magpakita doon. O, buti pa nga si Digong pumunta doon, diba? Umattend sa Quadcom, umattend din sa Senado. Pero ikaw, pinapapunta ka sa Quadcom, ayaw mo. Duwag na duwag ka. Nagkaroon ba ng constitutional crisis? Diba hindi naman? O tapos ito. Diba Senator Bato, naalala mo? Nung panahon ni Digong, panahon ng Parmali issue, nagkaroon ng Senate hearing. Ano ginawa ng Digong na yan? Diba? Nag-utos siya kay Medialdea na iban ang pagtungo doon sa Senate hearing ng Senado patungkol po dito sa Parmali. Diba? Nagkaroon ba ng constitutional crisis? Hindi. So kung ngayon man na hindi man pumunta sila General Torre, kung hindi man pumunta itong mga opisyal ng PNP, kung hindi man pumunta ang mga tauhan ni PBBM, hindi po magkakaroon ng constitutional crisis. Wag naman kayo masyadong magpahalata ni Amy. Nagigil kayo na mapapunta sila General Torre diyan sa Senado para gitgitin ninyo, para pigain ninyo. Nasagot na lahat ng tanong. Naibigay na lahat ng impormasyon at kahit ano pang gawin nyo, kahit ano pang Senate hearing yan. Araw-araw man kayo mag-Senate hearing. Kahit 24 pa kayo mga senador na mag-interrogate dyan
sa ating mga tauhan ng PNP at mga tauuhan ni PBBM, hindi na maibabalik si Digong. Kaya sinasabi ko naman, sa aking opinion, in aid of re-election, kasi siya kandidato, ginagawa lang niyang publicity. Pero yung in aid of legislation, wala nang magagawang legislation. Patapos na, graduating na siya. Hanggang June 30 na lang si Aimee. Pag hindi siya nanalo, tapos na ang kanyang karera sa Senado sa panahong ito. Okay? So ano pang batas na magagawa niya? Ilang araw na lang. Magre-resume ng June 2. Ang tatalakayin yan, initially, yung proseso ng impeachment. Paano pa gagawa siya ng batas tungkol doon sa kanyang investigation? Ay ang purpose ng investigation ay makagawa ng batas in aid of legislation. Pero wala ng oras, kaya ang dating in aid of re-election kandidato. Kasi siya ay hindi nakasama sa alyansa para sa pagbabago. Tinanggal na siya ron. Kasi nga ho, ang dating ay hindi siya kakampi ng Pangulo, hindi siya kakampi ng alyansa, siya ay kritiko na dahil siya ay pro-Duterte. Kahit anong mangyari, Duterte na siya. Ayan. Kaya nga sinabi ko, Senador Aimee pinahiya ng palasyo. Okay? Lahat ng gabinete at government official, hindi nasisiputin ang kanyang public hearing. Ayan. Mamaya balikan natin yung papang isip tungkol dyan. Samantala, iparinig ko muna sa inyo. Itong sinasabi po ng abogado. Abogado nitong si dating Pangulong Duterte. Na ang kanya sinasabi dito, judicial process. Nandun na tayo. Nandun na daw sila. Judicial process, irespeto. At yan daw ho ang sinabi ni dating Pangulong Duterte sa kanya. Sabihan ang mga Duterte supporters na respect, judicial process, irrespect. Ayan. Itigil ang mga pagtalakay sa mga isyu sa rally kasi hindi yan makakatulong sa totoo lang. Ayan, no? Pakinggan po natin ang ilang portion paliwanag nito. Medyo mahina ang boses kasi nitong abogadong ito eh. Nasa ano pa yung interview sa kanya, nasa open pa kaya may kasama pang hangin. Pero kaya medyo maingay. Pakinggan po natin yung ilang portion. I also want to say something regarding the supporters. Obviously, it's always welcome to the supporters. But politics to one side and the judicial process to another side. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. Every case at the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. Ayun. Napakalinaw nun, ha? Kung nadinig ninyo. Judicial process respect. Yan yung mahalagang sinabi ni Attorney Coltman nga po, Nicolas Coltman, legal counsel ni Duterte. Yan daw ang sabi sa kanya. Pakisabi mo, dyan sa mga, kasi lagi nga siya na-interview, sa mga supporters, irespeto na ang judicial process. Nandiyan na tayo. Yan na po yung hinaharap. So, nire-respeto raw ng dating Pangulong Duterte at sa kanyang abogado ang rally at supporters o yung mga supporters. Pero, yung judicial process, dapat irespeto. Hindi pa pwedeng ibaliwala kasi nandoon na siya. Wala nang magagawa si Duterte kung hindi harapin kung ano ang proseso na gagawin ng ICC. At ang bahala na dyan ang kanyang mga abogado. Meron na siyang abogado na magtatanggol sa kanya. Hindi na makukuha sa kahit anong press release, anumang demonstration, o anumang batikos. Kasi tulad na sinabi ko dati, nakarating na po sa mga International Criminal Court judges ang mga batikos sa kanila. Nababasa nila. Kasi yung social media account nila, pinasok ng mga DDS at kung anong pinagsasabi, may mga pagmumura pa, may panlalait pa. Laging dinidiin, walang jurisdiction, tapos na po yung issue yun. Pag issue ng jurisdiction, tapos na yun. Di ba kahapon ay paliwanag ko sa isang video ko na napasama pa yung pag-withdraw ni Duterte sa ICC? Kasi ngayon, kahit anong apel ang gawin natin, wala na. Wala na magagawa. Actually, pati nga po yung kapangalan ni Nicolas Kaufman na isang manunulat doon po sa Amerika, yan po ay pinutakte nila ng mga mensahe at kung ano-ano pa ang kanilang mga pinagsasabi diyan. Wala namang kinalaman niya kasi manunulat yan. Hindi po yun yung abogado ni Digong. At meron pa nga akong nakitang isang post sa FB, hindi ko na lang makita kung saan to, pero nakita ko, ginamit yung mukha ng manunulat. At sinasabing yun daw yung abogado ni Digong na si Kaufman, pero iba po yun, manunulat.
At ito nga ay umapila doon sa mga supporter ni Digong na huwag siyang guluhin dahil hindi naman siya yung abogado. Siya yung manunulat, writer po. Ngayon, kahit nga po ano pa talaga ang gawin, wala naman na magagawa. Kahit na ano pang gawin ni Amy Marcos, wala na talaga. So ang gusto na lang gawin nitong mga taong ito ay makagante at makatabla dito sa kay Digong. Baka nga naman pwede nila i-contempt si General Torre na siyang humuli kay Digong sa kay Kibulok, di ba? Baka ma-contempt nga naman nila yan. Di ba? Pero yung kahit ito magsubpina sila, tingin ko hindi talaga atin na eh. Hindi talaga atin at hindi na pupunta yung mga resource person na pinatawag nila nung unang hearing. Di ba? Kasalanan ni Bato yan kung bakit hindi siya makapagtanong ngayon kasi nga nasan ba siya nung unang hearing? Di ba dapat pumunta siya? Ngayon na second hearing, hindi na pinatin ng ating Lucas Bersamin, itong kanyang mga tauhan ni PBBM, manigas ka, problema mo yan, di ba? Hindi ka umaten, tapos ngayon magpapasubpina ka para makasagot tong mga tao gusto mong tanungin. Di ba? Kahit naman ano pang gawin yung tanong, kahit na sino pang papuntahin nyo dyan sa Senado, hindi na mababago ang realidad na si Digong nabubulok na doon sa ICC. Pero sa abroad, useless na po. Kahit doon sa Netherlands, useless na ho yung mga rally doon. Kahit pang gimmick nila picnic, tapos rally, picnic, tapos political statement, wala, paulit-ulit na lang. Magpapapaniwala ka dyan kay Harry Roque, yan po ang nako. Kaya nga hindi nga siya kinuha abogado ni Duterte kasi hindi yata naniniwala sa kanya. Wanted na nga yan dito, hindi na nga makauwi rito eh. So huwag kayong papaniwala dun sa mga vlogger. Sino ba nandun mga vlogger? Si Maharlika at saka si Roque ang promotor dun sa Netherlands sa mga rally. Pareho silang hindi makauwi ng Pilipinas kasi pareho silang mahuhuli. Pareho silang ikukulong pag bumalik ng Pilipinas yung dalawang yan. Kaya nandun na sila nagkakalat. Si Maharlika, yan American citizen, hindi makauwi ng Pilipinas. Hindi makapagbakasyon yan. Dahil sa airport pa lang, huhulihin na yan. Si Roque, ganun din. So sila yung magpartner doon. Sila yung nanlilin lang doon. Sa mga tao doon, ginagamit yung mga Pilipino doon, pinapaniwala. Samantalang abogado si Roque, dapat ipaliwanag niya, judicial process i-respect. Kasi under control na ng CIC, ng International Criminal Court, ICC, si Duterte. Hindi na makukuha sa rally yan, demonstration. Hindi makukuha sa drama, paawa, at kung ano-ano pa. Pati ang Philippine government, hanggang apila na lang. Hindi rin tayo papakinggan dyan dahil hindi tayo member ng ICC. Yan po yung masamang epekto ng pag-withdraw. Kung tayo ay member ng ICC, malaki pa ang posibilidad na makakatulong ang Philippine government para umapila, para pakawalan, temporary, release temporary si Duterte hanggang may trial, baka pagbigyan. Kung member tayo. Kaso hindi tayo member eh. So ibig sabihin, wala tayong personalidad. Walang authority ang Philippine government sa proseso, due process ng ICC kasi hindi tayo membro. O bakit tayo hindi naging member? Di ba nag-withdraw si Duterte? Kaya sila din ho siya din ang gumawa ng problema ang kinakaharap niya ngayon. Kaya alam ni Duterte yan dahil abogado yun. Kaya nga kanyang panawagan irespeto na lang ang proseso, wala na siyang magagawa. Alam niya yun. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga speaker dyan sa mga rally na makakalabas, uuwi na, puro kalokohan yan. Lalo yung mga vlogger nagsasabing, uuwi na si Duterte bukas, uuwi na next week, uuwi na, makakalaya na. Lahat yan garbage. Lahat yan fake news. Maniniwala ako na makakauwi yan kung mayroong court order. Ayun. Pero hanggat walang court order, hindi yan makakauwi. Hindi naman yan makakatakas doon. Ultimo yung mga abogado, may appointment bago makapasok Yung pamilya ni Duterte, hindi rin makapasok araw-araw. May appointment din. Hindi makakatakas doon. Tsaka hindi naman gagawin nun. Paano ka naman tatakas? Ang hirap nun. So, puro panlilin lang, puro fake news, yung nagsasabing makakauwi na. Yung gumagawa at nagsasabi sa kanilang mga content sa mga social media account na makakauwi na, for views only and subscriber. For subscriber and views only. Nagpapalakas lang yun ng channel. Nang bobola lang yun. Hindi yun totoo. Okay? Hanggat walang court order na hawak at papakita, ay fake news ang gagawin ng iba. Propaganda lang para sa magpadami ng views at saka subscriber. Maraming gumigimik na ganyan. Ingat kayo sa mga vlogger na ganyan. Mapanggamit
Maraming mga anggulo na suntok sa buwan for views only. Okay? So doon naman sa mga DDS, vlogger at saka supporters, ay makinig na kayo doon sa pakiusap ng inyong poon, ng inyong pinaniwalaan. Si Duterte mismo sa magitan ng kanyang abogado ang nakiusap na judicial process ay irespeto. Ayan, okay? Isa sa mga nagsasabi na si Digong ay uuwi, itong sila Salsal Panelo, yung mga vlogger, di ba? May petition pa nga sila, habeas corpus, itong mga anak, di ba? May petition sila sa Supreme Court para utusan ng gobyerno na ibalik si Digong. Malabo na. Kahit na maglabas pa ng kautusan ng Korte Suprema natin na pabalikin ng gobyerno si Digong, malabo na. Hindi na po kaya. Kahit sabihin pa natin kay Iron Man na kunin si Digong doon, hindi po magagawa ni Iron Man yan. Kahit si Spider-Man pa, si Darna, si Batman, si Captain Barbell, wala na. Si Gagamboy. Lahat po, pati si Panday, buhayin natin si FPJ, wala na po, hindi na po maibabalik etong si Digong dito sa ating bansa. Yun po ang masakit na katotohanan para po sa mga DDS. Kaya po, si Amy, si Bato, si Bongo, kaya yan magsusumiksik sa isang Senate hearing kasi nga po ang gusto nila makatabla dito sa nangyari kay Digong. Ala na kayong magagawa kasi unang-una ang ating gobyerno hindi nga po tayo under the jurisdiction of ICC. Pinapangatawanan niyan at pinapanindigan niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung palang ginawa ni Digong na pag-alis sa ICC, di ba? Yun pala ang dahilan kung bakit hindi siya mabibigyan ng interim release kasi nga po, yun na ang ating katayuan. We are not under the jurisdiction of ICC. So, paano mabibigyan ng interim release ang isang akusado doon na Pilipino kung pinapangatawanan natin at sinasabi nga ng mga anak ni Digong, sinasabi ng Vice Presidente, sinasabi ng mga senador na kakampi ni Digong na we are not under the jurisdiction of ICC. Diba? Conflict. Napaka-complicated nitong nangyari na ito kasi gusto nilang makalaya si Digong. Gusto nilang mapabalik si Digong dito sa Pilipinas. Pero yung nag-iisang pag-asa para mapabalik si Digong dito sa Pilipinas, sila mismo. Sila mismo ang nagsasabi na we are not under the jurisdiction of ICC. Para pala maibalik si Digong dito sa Pilipinas, kailangan tayo po ay makipag-ugnayan sa ICC. Alam niyo dead end. Parang pumasok si Digong sa isang kanto na walang ibang lulusutan. Dead end. Walang aatrasan, walang pupuntahan. Sukol na sukol talaga. Diba? Kaya po, better luck next life. Hindi na better luck next time kasi wala nang next time. Better luck next life na lang ang gawin ninyo. Yun na lang ang sabihin nyo kay Digong. Yun na lang ang sabihin nyo sa mga sarili nyo. Better luck next life. Mali ng decision si Digong kung meron mang mga makaalala na mga pangyayari na ito sa buhay ni Digong, kung sakaling magkaroon, baka kasi may mga matrix, may mga, ano ba tawag dito? Yung ibang mundo. Sabihan nyo si Digong na kapag umalis siya ng ICC, umalis rin ng Interpol. Or kaya wag siyang umalis ng ICC. Para kung sakaling huliin siya ng ICC, mabigyan siya ng interim release. Diba? Naku, Alam niyo yung mga pinaglalaban ng mga DDS, kapag sinabi mo kasi sa mga DDS, ang hina ng utak nyo, magagalit Magagalit. Hindi nila makukuha yung logic ng ating sinasabi. Hindi nila makukuha yung paliwanag ni Sir Mike Abe. Hindi nila makukuha yung paliwanag nila Attorney Butuyan, Justice Carpio, Attorney Ted Te, mga political analysts like Ronald Llamas. Hindi nila maintindihan yan. Si Haydarian, hindi nila maintindihan yan. Ayaw kasi nilang intindihin Diba?
Napakadali lang. Umalis tayo sa ICC. Si Digong hinuli. Gustong pauwi ng mga DDS si Digong. Yun pala, kaya hindi makakauwi si Digong dahil sa ginawa niyang desisyon na pag-alis sa ICC. So, kaninong kasalanan lahat ng to? Kay Digong, hindi kay PBBM, hindi kay Trillanes, hindi kay De Lima. Hindi, wala. Ang lahat ng pangyayaring ito ay dahil kay Digong. Ay, naku talaga. Alam niyo, sarap tawanan itong mga DDS kasi kapag napipikon yan, talagang sasabihan ka, bangag, bangag, bangag ka no, adik ka no. Ganyan ang sasabihin nila. Alam niyo, pambara lang dyan sa mga yan. Sige, ako nabangag, pero tatay mo nakakulong. Idol niya nakakulong. Sasabihin pa nila, Duterte lang malakas. Duterte lang sa kalam. Ayun, sa sobrang lakas, nakulong sa ICC. Ay, nako. Si Banat Bay, di ba? Sigaw na sigaw yan. Duterte lang sa kalam. Kung anong mga pagyayabang ang sinasabi kay Digong. Ay, nasan kay Digong? Walang magawa ang mga DDS kung di umiyak. Ay, nako. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo, support po ninyo si Sir Mike Cabe, MA Pinoy TV, Mike Cabe Opinions dito po sa YouTube. Bye-bye po. Salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye.